Ready ka na. 1, 2, 7, smile. Okay na yan. Isang shot lang, ha? Itong nagko-content ako dito, abalahin mo pa ako. Charot. Marami kasing mga solo traveler dito, kaya normal lang yan na makisuyo sila magpa-picture. Ang Thailand kasi, napaka-solo traveler friendly niya talaga na bansa. Kaya, hindi ka matatakot kahit mag-isa ka lang bumiyahe dito at mamasyal. Day 4 na po tayo ng aking paglalakbay dito sa Thailand, pero hindi na po tayo sa Bangkok. Lalabas na tayo sa Bangkok Area of Responsibility. Kaya, alas 8 ng umaga ay bumiyahe na kami mula Bangkok patungo sa isa sa mga pinakasikat na tourist destination dito sa Thailand. Ito ang Dr. Jones calling Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, wake up now, ay piau, ay pataya, ay piau, Yes, papunta po kami ngayon sa Pattaya, kung saan maraming nagpapataya sa weteng. Ono, 32 Abalbalag, Yaulog. 2 to 3 hours yung biyahe mula Bangkok hanggang Pattaya. Depende sa traffic at depende sa driver. Sa amin, mabilis lang. Wala pang alas 11 andito na kami agad sa Pattaya. Ikaw ba naman magpatakbo ng sasakyan na umaabot sa 140 kilometers per second? Step per hour pala. May kasi babae pa tong driver namin, ha? Pero ang bilis, magpatakbo, Diyos ko. Under ng travel agency po, yung kinuha naming sasakyan, 4,200 baht yung pamasahe. Papunta pabalik, kasama na yung paghatid sundo sa amin sa kahit saang tourist destination na gusto naming puntahan dito sa Pattaya. Sila na rin pala yung sumundo sa amin sa airport noon. Papunta sa hotel nung pagdating namin. So, kasama na yun lahat sa 4,200 baht na binayaran namin. Unang destination namin ay itong tinatawag nilang Big Buddha. Maraming Big Buddha dito na matatagpuan, pero yung specific na pangalan nito ay Wat Prayay. Free entrance lamang po ito, kaya medyo marami din ang nagpupunta. Pagbaba namin, dumiretso na rin kami agad. Papunta dun sa Big Buddha kasi wala namang entrance fee. Malayo pa lang, tanaw ko na agad yung Big Buddha. Ayun, pasilip-silip na siya. Andun siya sa may itaas, kaya malaki nga talaga siya. Kailangan mong umakyat dito sa may hagdan na may nakaaligid na 2 dragon na 7 yung ulo. Akala ko nung una kamay, kaso nung tinitigan ko may mga ulo pala. Hindi naman nakakapagod umakyat kasi hindi ganun katarik yung hagdan. Para ka lang din naglalakad sa flat surface. Pag akyat ko, ayan, nautusan na agad yung kapatid ko na magpicture. Pangalawang beses na yan na inutusan siya. Akala siguro tour guide. At syempre, hindi rin ako exempted sa ganyan, no? Ayan, hindi pa nga ako nakakapag-shoot dyan ng pang-content ko, nautusan na agad. Pero okay lang kasi mababait naman mga tao dito. Pati mga turista. Normal lang na may mga makisuyo na ganyan kasi nga marami talagang solo traveler dito. Pero alam nyo, kapag ako yung nangailangan ng photographer, nahihi ako makisuyo talaga. Hindi lang isang shot kinuha ko syempre, eme-eme lang yung kanina. Ginandahan ko din, no? Tapos hinanap ko talaga yung tamang anggulo para sa kanya. Ayan, okay na ano? Ito na rin yung bag mo, ginawa mo pa talaga akong alalay. Charot lang. May mga nakalagay dito na hindi ko alam kung anong tawag ba. Basta nakasulat po lahat dyan ng mga 12 Chinese zodiac ba yun? Yung bang kung anong year ng hayop ka pinanganak. So, hinanap ko yung sa akin, year of the goat. Tapos may nakalagay na dyan na stick, kukuha ka, mag-iipit ka ng pera, tapos itutusok mo. Ewan ko kung anong purpose nito, pero sana swertehin ako sa buhay man. Uy, for prosperity siguro ito ano. So, ayan, inipit ko, tsaka tinusok ko hanggang sa may Buddha na pagdilat ko. So, dyan na muna yan ano, balikan ko na lang mamaya para bawiin yung pera. Charot. Bukod sa malalaking Buddha, may mga maliliit din na nakapalibot dito. Iba-iba yung mga itsura nila. May mga pangalan din sila. Merong Buddha na pang Wednesday, mayroong pang Thursday, Friday, ganun. So, nagbigay-pugay ako sa kanilang lahat, parang respeto ko na rin sa kanilang religion na Buddhism. Ayan, may reclining Buddha. Tapos may Buddha sila na mataba, na malaki yung tiyan. Alam ko ito yung pampaswerte talaga sa pera ba? Kaya hinawakan ko yung kamay niya. Tapos kung may Buddha na mataba, may Buddha rin sila na payat. Ewan ko kung para saan yan, kasi bawat Buddha dito may kanya-kanyang purpose yan. Para alam mo kung saan ka magpe-pray. Mayroong para sa wealth, para sa health, business, ganyan. Tapos dito sa dulo, mayroon siyang parang terrace na kung saan kita mo na rin yung overlooking view ng Pattaya. Ayan, kita mo na yung dagat doon sa may kalayuan. Nasa 30 minutes lang or less kami nag-ikot-ikot dito kasi may mga iba pa kaming lugar na pupuntahan dito sa Pattaya. Naghahabol din kasi kami ng oras kasi 8 hours lang yung time limit ng driver na binayaran namin. Kapag lumampas kami doon, magdadagdag kami ng 100 baht per hour extension. Next destination namin ay ang Nong Nok Garden. Kasama ito sa top 10 most beautiful gardens in the world. Mag-aalas 12 na ng tanghali kami nakarating dito. 4:30 PM kami nakaalis dahil sa sobrang
sobrang ganda. Dito na ubos yung oras namin, di pa nga namin to nalibot lahat eh. Sobrang haba po ng vlog ko dito sa Nongnok Garden, kaya ibubukod ko po siya ng vlog dito sa aming day 4 sa Thailand. Mag-aalas 5 na ng hapon kami natapos sa Nongnok Garden. May dalawa pa dapat kaming pupuntahan na nasa itinerary namin. Ito yung Sanctuary of Truth, tsaka Pattaya Floating Market. Kaso di na namin pinuntahan kasi kulang na sa oras tapos pagod na rin kami. Kaya sabi ko sa driver namin, puntahan lang namin saglit itong Pattaya City, yung mayroong malaking words na Pattaya City sa may kagubatan. Ganyan sa nakikita nyo ngayon. Maganda rin yung ambience dito guys ha, nakaka-relax. Napaka-peaceful ng lugar. Feel na feel mo na safe ka talaga, lalo na kapag yung suot mong t-shirt kakulay nung suot ng Nazareno. Wala man kaming ginawa masyado dito. Nag-ikot-ikot lang, nagpahangin, tapos nag-picture-picture. Maihahalin tulad ko siya sa Corniche Seaside sa may Alcobar, Saudi Arabia. Mas marami ka nga lang makikitang mga puno dito. Lalo na sa may likuran kasi parang forest na doon. Tapos dito, marami kang makikitang mga nakatambay na barko sa dagat na nagsisilbing parang mga palamuti na rin kapag nagpicture ka. Dito sa may bandang dulo pa, may makikita kang tulay na ang daming dumadaan na turista. Siguro sa dulo nun yung sakayan ng mga barko Di na namin kasi dinerecho yan at medyo malayo-layo na yung lalakarin. Mayat maya ay umuwi na rin kami. Bye-bye Pattaya. And thank you so much sa unforgettable experience na ito. Gusto ko pa tong balikan kasi marami pa kaming mga tourist destinations na hindi napuntahan. Sobrang nag-enjoy talaga ako dito sa Pattaya guys. As in. Kahit na medyo may kamahalan yung pamasahe. Very recommended ko ito na puntahan nyo kapag nagpunta kayo dito sa Thailand. Yun lamang po. See you on next part. Our Nongnok Garden Adventure. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. Thank you for watching.